Magandang araw po sa lahat. Narito po ako ngayon, ang iyong lingkod na si Judeline Bungkasan. Bago po ako magpapatuloy sa topiko tungkol sa pagsamba sa katotohanan, ay nais ko pong sagutin ang mga curiosity, kumbaga mga katanungan sa isip ng mga nagkumpronta sa akin. Yung mga kumukontra sa pagtuturo ko, lalo na bilang babae. May mga grupo ng Kristiyano na sila ay kontra sa mga babae. Sa mga babae na nagtuturo ng salita ng Diyos, lalo na sa loob ng simbahan. Wala po silang pastor na babae. Kasi po, bawal po sa kanilang doktrina. Bawal po sa kanilang grupo. Bawal po sa kanilang katuruan bilang Kristiyano. Kaya naman, nais ko po ibahagi na sa aming pananampalataya, bilang born again, na ang sentro ng aming pananampalataya ay ang ating banal na Ama, Diyos sa langit. Bilang Kristiyano na isinasabuhay ang pagiging Hesukristo na anak ng Diyos, at ito'y ginagabayan ng banal na Espiritu. Kaya born again Christian, being born in the Spirit, not anymore alone in the flesh. So ngayon naman, bakit po bawal sa kanila ang katuruan na ang mga babae ay hindi po pinahihintulutan nila na magturo sa simbahan, kundi tatahimik at makinig sa mga kalalakihan. At hindi ko na kailangan pang sabihin na kung saan banda sa Biblia na nakasaad na tumahimik po ang mga babae sa loob ng simbahan. Hindi ko na yan kailangan sabihin saan banda. Kasi yung ang kasagutan ko ay para ito sa mga leader ng Kristiyano na alam na nila saan yon. Kaya naman, nakasulat kasi doon na isinusulat ni Pablo, Apostol Pablo, na tumahimik ang mga kababaihan sa loob ng simbahan. Ngayon naman ay bakit po sa pananampalataya namin ay okay lang na magabayan ng mga kababaihan upang magturo sa salita ng Diyos sa harap ng mga kalalakihan, sa lahat ng mga membro ng simbahan. Ito lamang po ang ibibigay ko, ang Galatians. Sapat na ito na ipapaliwanag ko bakit po. Sa Galatians chapter 3, verse 27-28. Babasahin ko sa New King James. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. So, ibig sabihin, isinasabuhay ang pagiging si Hesukristo. You were baptized into Christ and have put on Christ. Paano ba ilagay si Hesukristo? Saan siya ilalagay? Saan ang pagiging Kristiyano natin ilalagay? Ilalagay po sa buhay natin. Kaya naman sa verse 28 nagsasabi, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Kaya naman sa amin ay walang kaibahan po ang lalaki sa mga kababaihan upang gagamitin ang ating banal na Ama, Diyos sa langit.
na magturo sa kanyang mga salita. Ano ba ang kaibahan ng lalaki sa loob ng simbahan sa kababaihan? May bibig naman ang mga babae, may sariling isip naman ang babae, may sariling isip din ang lalaki. Lahat lumuluhod sa harapan ng banal na Ama Diyos sa langit. Lahat nagsisikap na magbago, lahat nagsisikap na sumunod sa kalooban ng banal na Ama. Ano ba kaibahan ng babae sa kalalakihan? Na sinasabi dito, wala nang lalaki man o babae. For you are all one in Christ. Isa lamang tayo sa pagiging one in Christ Jesus na isinasabuhay po ang pagiging Kristiyano, ang pagiging anak ng Diyos na si Jesucristo. Ang mga testimonya niya nasa buhay ng bawat isa, babae man o lalaki. Wala yan, hindi hadlang ang kasarian upang maglingkod ka sa Diyos. So, sa debate naman ito ay nirarason na lamang po nila na ito ay tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan kapag ikaw ay nag-accept kay Jesus Christ, just for salvation. Yes, it's for salvation alone, but then they deny that neither male or female are one in Christ Jesus. Paano yan? In one in salvation alone, not on following the steps of Jesus Christ. Kaya naman, gagawin talaga nila ang lahat ng pagbabali sa salita ng Diyos na wala namang patutunguhan ng pagbabali nila.